Sa botong 14-0, pinagtibay ng Korte Suprema ang pamamahagi o total land distribution ng halos 5,000 hektarya ng Hacienda Luisita sa mahigit 6,000 mga magsasaka. Itinakda rin ng Korte sa botong 8-6 naman na ang susunding presyo sa valuation o presyuhan ng lupa ay para sa taong 1989 at hindi noong 2006 na siyang gusto ng pamilya Cojuangco. Tinatayang kulang sa 1 hektarya ng lupa ang matatanggap ng bawat farmer beneficiary na ang halaga sa pera humigit kumulang 40,000 pesos per hectare. Live mula sa Baguio City, may report si Lia Manialac del Castillo. Lia? Jessica, total land distribution nga muli ang naging desisyon ng Korte Suprema sa lupain ng Hacienda Luisita. Nag-umapaw ang kasiyahan ng mga magsasaka na umakyat pa sa Baguio City matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang pamamahagi ng lupain ng Hacienda Luisita. May ilan na hindi napigil ang maiyak. Ko ang pamilya Cojuangco Aquino! Mabuhay! Laban! Tuloy! Tuwan-tuwa po kami, kaya lang po naiiyak kami dahil sa tuwa, dahil narinig po ang panalangin namin sa taas. Unanimous ang 14 na mahistrado na nagsabing dapat ipamahagi ang 4,950 na hektaryang hacienda sa 6,236 qualified farmer worker beneficiaries nito. 14 pong mahistrado ang pumunto dito dahil si Justice Carpio po ay nag-inhibit noon pa man. Natalo rin ang Hacienda Luisita Incorporated sa hiling nito na sa taong 2006 land valuation sila mabayaran ng gobyerno. 8 mahistrado kasama si Chief Justice Corona ang bumoto na sundin ang 1989 land valuation. Ibig sabihin, papatak lang ang presyo sa 40,000 pesos kada hektarya. Ang mga appointee naman ni Pangulong Aquino na sina Justices Sereno, Reyes at Bernabe kasama ang 3 iba pa, gusto sanang ipaubaya sa DAR o sa isang Special Agrarian Court ang pagdetermina sa land valuation na susundin. Ang grupong Ambala o Alyansa ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita at United Luisita Workers Union o ULWU gusto sanang wala na silang bayaran pa. Iniram ng pamilya Cojuangco at Aquino, ngayong ibinabalik at kinukuha na namin, ibinabalik ng Korte Suprema, babayaran pa namin. Sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law, binibili ng gobyerno ang mga sakop na lupain para ipamahagi sa mga beneficiaries na huhulug-hulugan naman ang lupa sa loob ng 30 taon. 2 grupo ng mga magsasaka ang nag-antabay sa desisyon ng Korte dito buong araw. At sa puntong ito, handa raw silang magkaisa para sa kanilang lupain na matagal nang inaasam. I-prioridad lang yung 1989 original farm worker beneficiary sapagkat sila'y matatanda na at matagal silang nakipaglaban dyan. Siguro naman dito sa desisyong ito ay magkakaisa, no? Isang misa ng pasasalamat ang idinaos ng mga magsasaka sa loob ng Supreme Court compound sa tagumpay na natamo. Dumalo rin sa misa si Mrs. Cristina Corona. 1989 ang aprubahan ng Department of Agrarian Reform ang Stock Distribution Option o SDO para sa mga manggagawa sa Hacienda Luisita. Ito ay nagbigay daan para maging shareholders ng Hacienda ang mga magsasaka nito. August 2010 ang huling magsagawa ng referendum matapos magkaroon ng compromise agreement sa pagitan ng HLI at mga magbubukid. Sa libu-libong bumoto, mahigit 100 lang ang pumili ng lupa. 2011 naman nang magpasya ang Supreme Court na hayaang papiliin ng mga magsasaka kung lupa o shares of stocks ang gusto nila. Pero sa kasunod na desisyon ng Korte, binawi ito at pinaboran ang pamamahagi ng lupa sa may 6,000 magsasaka ng Hacienda Luisita. Hindi natatanggap ang Korte Suprema ng anumang apela kaugnay sa kaso ng Hacienda Luisita dahil final and executory na raw ito, Jessica. Okay, Lia, did they go as far as mentioning perhaps kung paano gagawin itong pamamahagi ng lupa ng Hacienda? Base dun sa naging kautusan dati ng Supreme Court noong November 2011, ang Department of Agrarian Reform o ang DAR ang siyang mag-iimplementa ng kanilang naging kautusan. So ngayon nasa DAR na ang bola para maipatupad ang naging desisyon ng Korte Suprema, Jessica. Okay, tama ba yun, Lia? Unanimous lahat ng mga mahistrado o justices except yung nag-abstain na si Justice Carpio, talagang they are for land distribution.
Yes, Jessica, 14-0 yung naging vote kaugnay sa total land distribution. Katulad ng sinabi mo, si Justice Carpio lamang ang nag-inhibit. Nagkaisa yung mga mahistrado pagdating sa total land distribution. Nagkaiba lang yung kanilang botohan ng pag-usapan na nila yung halaga na babayaran ng gobyerno para sa lupain ng Hacienda Luisita. Okay, so where do things, paano pa uusad ngayon itong isyong ito? Nasa executive branch na ang bola. Ganun ba yon, Leah? Yes, first of all, Jessica, kailangan munang makatanggap din ng kopya ng mga parties, yung matanggap nila yung kopya, yung naging desisyon. Sa ngayon kasi hindi pa inilalabas na Supreme Court yung kopya ng kanilang naging desisyon. Bukas pa raw inaasahan na mapapublish ito at pagkatapos niyan, maaari nang simulan ng DAR ang pagpapatupad sa naging kautusan ng Korte, Jessica. Okay, just to refresh our memory, malaki ba yung pagkakaiba ng valuation ng 1989 at 2006? I suppose dahil 2006 meron ng SC-Tex na dumadaan sa Hacienda Luisita at syempre automatic nagtaasan din ang presyo ng lupa doon, di ba? Yes, kung ibabase sa 2006 land valuation, aabot daw sa halos 5 billion pesos ang makukuha sana ng Hacienda Luisita. Kung ikukumpara naman yan sa 1989 land valuation, nasa 196 million lamang yung makukuha ng Hacienda at 40,000 lang halos ang babayaran ng mga magsasaka. Kaya kung sasabihin ng Hacienda mukhang nalugi sila, yung mga magsasaka naman ay nakamura talaga dahil magiging sa kanila na yung mga lupain. Okay, maraming salamat, Leah Manyalak del Castillo.